lumabas ako lang mag-isa kasi medyo umaraw, sobrang lamig talaga. Hindi pa winter, autumn pa lang at papasok na ng winter, pero dama mo na yung lamig. So nag-decide akong lumabas at habang ako'y naglalakad, may nakita ko rito isang street na yung mga bahay sobrang ganda. So papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung mga bahay dito. 5 minutes walk from Hannah's house, makikita natin yung mga kabahayan dito na sobrang ganda, malaki. Magkano kaya ang mga bahay dito? Kasi ito, hindi siya old, newly built na street. Tinanong ko siya na mga ilang years na to ito. Siguro mga 7 to 10 years itong street na to. Tingnan natin kung gaano kaganda yung mga bahay dito. Ayan. So gated talaga siya. At ang gaganda, malaki. Ano kaya mga trabaho ng mga taong ito? At nakayanan nila na magpatayo ng ganito kalaking bahay dito. I understand kung panahon ito ng communism before, katulad ng pamilya ni Hannah, yung mga kapitbahay ni Hannah nakapagpatayo ng malaking bahay dahil nga sa panahon ng communism, suportado ng government ang Czechoslovakia na magpatayo ng mga bahay ang bawat pamilya. Pero ngayon, kung makita nyo, tayo ito 7 to 10 years ago. So ibig sabihin, talagang private ang mga tao rito, yung mga negosyante siguro, at nakayanan nilang magpatayo ng ito kalaking bahay. May bakanting lote, kung gusto mong bilhin. Ang mahal dito, sobrang mahal ito. Yan. Kasi yung mga maliit na bahay rito, ito sa Radun, sa Kinahana, nag-range ng 12 million kurun. So times 2.4 mo sa Philippine money, so yun ang halaga, yung range, yung minimum na halaga ng bahay dito. Katulad dito, ito na per day. Ibig sabihin na per day binibenta, yung parang bungalow lang na style. Kasi yung Kinahana ng mga bahay, 3-story na bahay, at ito mga halos ito mga bungalow. Yan, ganda diba? Tapos gated. Ito din, may bakante pa isang lote rito. Pwede ka magpatayo dyan kung may pera ka. Bilhin mo muna siyempre. Tsaka tahimik yung street na to. Pero siya, part pa rin ng Radon, part pa rin ng village na Hannah. Kaya lang, ito nga, huli na ito na ipatayo rito. So tinanong ko siya, ano kaya mahanap buhay ng mga tao ito rito at nakaya nang magpatayo? Siguro yung mga doctors, yung mga engineers. Ang ingay ng aso. Ayan. Ganda diba yung mga bahay dito? Ito din oh. So ganda talaga ng pagkaporma ng bahay. Iyan ang isa, napakaganda. Ito parang letter L. Ang ganda ng pagkaporma ng bahay. Ayan. Ito parang bungalow lang siya oh. Pero palagay ko dito umaabot na to ng mga 20 million koron ang halaga ng bahay rito. Kasama na yung lote. Ayan. Kasi magdidepende yan kung anong kalye ka rito sa Czech Republic. Kalye yung malapit ba sa shopping center. Ito Kinahana, shopping center ito, malapit lang eh. By car, in 10 minutes nasa shopping center ka na. Okay. Ingay ng mga aso oh. Ito aso oh. Ingay. Ito maliit oh, bahay pero cute. Tingnan. Yan, cute. Maliit na bahay.
Kung makita mo talaga na yung mga bahay ay talagang ginastusan. Kasi maganda ang pagkagawa. Magandang design. Yan. Ito din, parang isang floor lang style pero malapad. Kasi ang bawat lote rito sa Czech Republic ay nag-average ng 600 square meter to 1,200 square meter. So, yung kinahana is 600 square meter. So, ganito yung mga bago. Medyo malapad na. Medyo aabot na ng 800, 1,000 square meter, 1,200 square meter. Kaya pag tingnan mo talaga yung bahay, talagang makita mong ginasusan at alam mong masasabi mo talagang mahal. So ito, may lote rin dito na bakante. So kung talagang mayaman ka, may pera ka pang bili rito sa Czech Republic, bilhin mo na to at magpatayo ka agad to ng bahay. Ito yung mga, ito ganito, siguro mga 600 square meter ito or mahigit 700, 800 square meter. Yan. At dito kami nagtatapon ng aming botelya, mga papel, mga plastic. Ito din maganda din to. So isang street ito. Ayan, isang street yan. So banda doon sa dulo, pag kaliwa ka, andun doon na yung kinahana. So part ito ng village ni Nahana. Kaya lang ito nga, bukod ito sa paggawa, bukod ito. Dati dito naabutan ko to, kwanto field. Ito, naabutan ko to dati. Unang dating ko dito kinahana is 2012. Naabutan ko to, field pa to. So ibig sabihin, ngayon mga 7 to 10 years nga ito. Yan. Okay, at least naipakita ko sa inyo ang ganda ng mga bahay dito. So ito, ang kalsada niyan, papunta niyan doon sa aming pinag-groceryhan. Papunta ng Opava, Town Center. At dyan, bundok niyan, gubat niyan dyan. May mga fish pond dyan. Pasyal ko na kayo dyan sa fish pond. Yan, church yan, Catholic Church. Diyan nagsisimba si Mamingka. Paglinggo inihatid siya ni Hana rito. Dito niya siya pinipick up. At ito naman ang sauna. Dito sa village ni Hana, kompleto rito. May sauna, may massage, restaurant din ito. So kung nandito kayo sa village ni Hana, gusto mo mag-sauna, dito pwede. Parang pub din ito, pub. Pwede ka umupo dyan sa loob, mag-relax, mag-sauna. Nakapag-sauna na ako isang beses rito, matagal na. Ng mga siguro 2015, 2016 kung hindi ako magkamali. So, I'm heading to park. At makita natin itong fish pond nila. Itong pond. Ano na ngayon? Wala nang baha, di ba? After nung baha, after nung bagyo, naipakita ko to sa inyo. Punong-puno ng tubig to. Ngayon wala na, malinis na. Memorable kay Hana itong lugar na ito kasi ng kabataan ni Hana. Parang swimming pool nila ito. Maraming mga pato. Nagsipaglaglagan na yung mga dahon talaga. Pagdating ng winter, yan, lahat ng dahon na yan, ubos yan. Dito ako dadaan sa gilid ng castle. Tingnan natin kung kumusta na yung castle. Yan. So talagang yung dahon masarap papakan. Medyo malambot na yung lupa. Yung castle, wala ngayong tao dyan. Sarado yan pag mga itong araw. Pero pag ang alam ko, pag Saturday bukas. Pero hindi ko lang alam kung binubuksan nila uli para sa publiko. Usually bukas pag may mga activities sila. So yun, may underground pa itong castle, kasi itong castle na to gawa pa ito nung bago pa mag First World War.
So kung may time ako, kung matsimpuan natin na magbukas sila para sa public, maganda puntahan sa loob para ma-vlog natin kung anong history nitong castle. So madali lang naman. Kung gusto niyo malaman yung history ng castle na yan, ay i-google nyo lang Radon Castle. Okay, ito na yung main pond, pero maraming mga fish pond dito sa village. Isa nito sa malaking pond. Kaya lang kung mamingwit ka rito, yung kukuha ka muna ng lisensya, at yung makuha mo babayaran mo. Okay, so ito ngayon ang itsura ng Radon Park. Walang katao-tao kasi malamig, sobrang lamig talaga. Okay, pero at least nakapaglakad-lakad uli ako rito after how many weeks mula noong naging bagyo ito. Kasi ito, nilakad ko to, di ba? Kung maalala niyo nung bagyo, puno ng tubig to rito. Lumusong ako rito. Yan. May Pilipina ako na napanood ko yung vlog niya. Pilipina na ikot-ikot dito sa village. Kaya lang nasa Manchester ako noon nung nag-vlog siya rito. Pero alam ko kung saan siya nakatira. Nasa Branca sila nakatira. Kabayan, pag napanood mo to, mag-comment kayo ni ano bang pangalan ng husband mo? Si Jacob ba yung pangalan ng husband niya? Kung gusto nyo, kita tayo, collab tayo para masaya, diba? May Pilipino rito, kaya lang siguro nahihiya din naman ako mag-approach sa kanila, lalo na babae. Siyempre hindi mo maiwasan. Dapat kung Pilipino sana, kung yung lalaki ang Pilipino, okay lang sana. Kaya lang ang Pilipino yung babae. Siyempre ayaw ko naman na yung husband hindi komportable. Pero pag si kabayan ang unang mag-umpisa na mag-imbita sa akin, okay yan para sa akin. So hintayin ko lang yung kanilang invitation. Minsan nagme-message kami sa bawat isa ng kanyang husband sa comment section. Kaya lang na-stop, hindi na sila nagko-comment. Kaya lang yung husband, if you are watching our vlog, if you wanna collab, I am free, especially Saturday. I know you're working guys in Ostrava, but if you are free Saturdays or Sundays, just come over here in Radon Park and let's meet up. Ayan. Tubig dito dati, di ba? Hindi ito unpassable to dati nung bagyo rito. Ayan, nakita niyo na yung daan. At saka ito talagang puno ito. Humahagunos yung tubig dito dati nung bagyo. Okay? Forest. Sigurado ako malinis na masyado itong gubat kasi naglaglag na yung mga dahon. Okay, time to go home. Okay. Yan yung school. Yan yung school at doon kami naglaro ng basketball at lawn tennis. Ito yung pub nila dito sa village. May dalawang pub dito sa village. Doon sa bandang malayo at dito malapit to. So kung gusto mong uminom ng beer dito, kumain, open ito. Ito open to ngayon pero walang customer kasi malamig sa labas. Maaring siguro sa loob mayroong customer kasi sa labas ngayon talagang malamig. So pauwi na ako. At least na ipakita ko sa inyo again ang village. Okay, nandito na ako sa bahay at
Si Maming ka mag-isa dyan. Walang kasama. Nakaupo, nanonood ng TV. Ang mga balita yung gusto niyang panoorin. May mga teleserye rin dito. Kaya lang imported. Ang karamihan imported from Germany. Okay. Yan ang garden. At wala pong improvement gaano. So hindi na kami nagkakat ng grass. Kasi nga winter na, mag-winter na. Sayang. So no need to cut the grass. At ito yung itsura ngayon dito sa garden. Wala nang tumatambay dyan kasi sobrang malamig na sa pergola. Kahit doon sa balcony, wala nang tambayan. Pero yan ngayon ang itsura dito sa bahay. At at least ngayong araw medyo lumabas si haring araw, kaya masarap magdakad-dakad kahit malamig. Okay, pasok na ako kasi sobrang lamig na talaga. So that's all for today, guys. Okay, and see you next time. Okay. Yan. See you next time. Bye.